this video, magkukumpara kami ng affordable at expensive na arroz caldo. Bata pa lang ako, ito na ang pagkahinahain sa amin kapag may sakit. Dahil mura at kayang lutuin at kainin sa bahay, that's why arroz caldo is considered as our comfort food. And then one time may nagsabi sa akin na merong mamahaling arroz caldo. Hindi kami naniniwala! Well, kami din. Hindi kami naniniwala. Di rin ako makapaniwala na meron at nakakaloka ang presyo. Later on, ang revelasyon, so relax before ka magkaalta presyon. But how can you relax kung wala kang makita na pagkukumparahan ito? At kailangan namin talagang maghanap ng relatively comparable na lugawan. Saan? Naisip naming may himala, Google pala. Ayan, nahanap na namin ang aming kailangan. Kaya lang, we found out na ang kainan pala na ito ay nasa loob ng village at ang village na ito ay hindi basta-basta nagpapapasok kapag hindi ka resident dito. O, kita nyo? Hinarang agad kami, no? Oh, no! Ako sa aero lang ko tayo. Ay, ma'am. Wala ko tayo pressure. Wala kasi yung shaker. Ayaw mo plagyan yan? Since we don't have a sticker, we have to pay 20 pesos. Vloggers/navigator ang peg ko ngayon. In 450 meters, makakarating na tayo. And you reach your destination. Your destination is on the left. Mahaba man ang prosesyon, sagats din ang tuloy. And here in Las Piñas, matatagpuan, dito rin natin makakain yung hinahanap naming affordable arroz caldo. So, tara! God's Gotohan is located at 61 BF Resort Drive, Las Piñas City, kung saan may 4.2 stars sa Google review. Anong tinitignan mo dyan? And since we're already here, may bago tayong challenge. Kailangan pasok sa banga ang 100 pesos natin for arroz caldo. And syempre, maya-maya lang makikita at malalaman na rin natin kung magkano ang presyo ng expensive one. So nakikita nyo ba yan mga kanosi? 70 pesos lang. Which means success ang 100 peso challenge natin na arroz caldo. Nostalgic. Yung pagkabata ka pala, sinasama ka na tatay sa lugawan. Ganito itsura. Dahil gutom na ako, excited na ako makain. At dahil gutom na rin ang lola mo, nag-order na ng lumpia at ng tokwa kasi ito yung perfect partner ng arroz caldo. Ito yung arroz caldo. Wala lang siyang egg. Pero pwede akong bumili ng egg actually. At sa mga sandaling ito, ako ay tumayo para bumili ng itlog. Wow! So, ayan, may egg. So, dito, bumili rin ako ng lumpia. Ito yung lumpia. Tapos tokwa. Okay, try na natin yung arroz caldo nila. Wala munang egg. So, dahil nagugutom na ako, titikman ko na to. And as you can see, meron siyang onion leeks, meron ding garlic, ayan, which is the common naman na halo at sangkap ng isang arroz caldo. Ayan. Mamaya ako natitikman with egg, kasi masarap yan with egg. Tapos, tingnan natin kung may chicken. Laki ng chicken! Chicken wings! Okay, so let's try it now. Ba't ako tinidor? Ang sarap. Ang init. Try natin ng may itlog. Yan. With egg. Mainit. Ang sarap. Try natin naman siya na may kalamansi. Bakit ba ako may tinidor? Ay, nilagay mo yung itlog. Mas masarap. May kalamansi. Natin yung lumpia. Ang sarap din suka. Tapos yung tissue na ipinahit ko sa mukha ko, amoy kalamansi. Ang aso. Ang sarap din yung chicken. Tinagdagan natin ng tokwa. Kasi masarap na kasama ng lugaw ang tokwa at lumpia. So overall, masarap yung lasa. Masarap din yung lumpia. Masarap din yung tokwa as well as of course yung arroz caldo. And overall,
Dalawang oras caldo yung binili namin, isang lumpia, isang tokwa, isang order ng tokwa. Wala pang 200 pesos. To be exact, that is 196 pesos. Diba? 196 pesos, dalawa na yung nakakain, nabusog, at syempre, sarap talaga siya. Hindi siya budol, totoo. Grabe. Ang sarap kasi niya. Sobrang nabusog talaga kami overall. With this price, with the taste, sobrang worth it, pati yung travel namin papunta rito. If I were you guys, you're gonna try eating here sa God's Gotohan. At i-try nyo yung arroz caldo nila. Meron din silang goto. May plain lugaw, may tokwa, may baboy. Wala palang baboy. Lumpia lang. At saka may egg. So sabi ni Sir George Garcia, itong God's Gotohan daw is existing for 17 years. Wow. At mapapawaw ka rin sa presyo at lasa ng pagkain dito. Karoon din kami ng pagkakataong makausap ang asawa ni Mr. George Garcia na si Miss Amy Garcia. Hindi siya yan, ako yan. At ang sabi niya sa amin, dati raw, ang kainan na ito ay karinderya. Kaya lang, hindi nag-click. Kaya they turned it into a gotohan. At nasabi niya rin sa amin na ang secret na kanilang success ay malinis, masarap, at pangmasang kainan. And it's time for us to reveal kung ano ang expensive arroz caldo at ang lasa nito. At saan nga ba ito matatagpuan? Dito lang naman yan sa Peninsula, Manila. Matatagpuan sa Makati Avenue, Makati City. Nakita nyo naman mga kanosi, pagpasok pa lang, naligaw na kami. But seriously, pagdating pa lang namin, inaskaso at hinanapan agad kami ng table. At meron ding mainit na bread and butter. At since alam naman natin kung anong pakay namin dito, nag-order na kami ng arroz caldo. Mataray na arroz caldo na yun. May ginito ang pizza. Tapos siyempre yung itlog, ang ganda. And unlike sa una nating kinainan ng arroz caldo, nakahalo na rito ang itlog and bite-sized cut ang chicken. Ready. Mainit. How is it? Parang puro luya na kayo. Kulang ng lasa. Di ata pang mayaman ang taste buds ko. Lagyan ko siya ng konting patis. At traditional arroz caldo Filipino. So let's taste it. Mas okay na yung lasa niya. Siguro mahilig na ako sa maalat. Kaya mas okay sa akin pag may patis. Tsaka sanay ako sa may kalamansi. So may mga tiny bit siya ng chicken. After kong kumain, kailangan kong maglakad-lakad at mag-isip-isip kung worth it ba ang binayad ko sa arroz caldo na to. Oh, magkano naman yan? 890 pesos lang naman ang presyo ng arroz caldo rito. Oh, nagulat kayo, no? And if you're going to ask me kung worth it ba, ang sagot ko, sana tikman na natin at nalaman ang differences between affordable and expensive arroz caldo. Expensive arroz caldo gave me the experience I paid for the place, for the ambience and luxury. Hindi ko man nakuha ang lasa na hinahanap ko sa isang arroz caldo, naranasan ko naman yung experience na ine-expect ko when eating sa expensive place which is i-treat na parang reyna. On the other hand, hindi ko man naranasan yung mga bagay na nabanggit ko sa maharlan na arroz caldo, pero yung lasa ng affordable arroz caldo brought me back to my childhood. Pati yung ambience at setup ng God's Gotohan, naalala ko yung time na dinadala ko ng magulang ko sa lugawan. Masarap, malinis, friendly ang nagsiserve, mura, pero hindi tinipid. In the end mga kanosi, it's up to you kung anong trip mo. Whether you wanted to experience luxury at mahal na pagkain at least once in your life, or kumain sa paborito mong kainan na swak sa budget. Ang importante na achieve ang expectations mo at happy ka sa naging decisions mo. May napansin ka bang kakaiba sa video na to? At kung meron kang nakita, i-comment mo na yung observation sa comment box below. Malay mo, may surprise gift ka sa amin. At kung hindi mo pa yan nakikita nako, balikan mo na at panoorin mo na ulit. Kaya sige na, nood na, check na! Till next exploration mga kanosi, remember, be nosy responsibly.